Makumusta ko ma'am ang buffer stocks nito pong bigas dito sa ating opisina sa NFA. Kumusta ngayon ma'am yung kasalukuyang buffer stock ng bigas ng NFA sa dito nga po sa Kamsur? And ilang araw o buwan ito ma'am tatagal base sa demand? Lalo ngayon ma'am na may mga krisis tayong kinakaharap, Ma'am Jen. Tama po yan. Talagang sa ngayon talaga yung crisis ay lahat po tayo apektado. So yung buffer stock po ng National Food Authority, particular dito sa Camarines Sur branch, ay sapat po para matugunan yung lahat ng pangangailangan po natin. Sa ngayon po, ang inventaryo po ng NFA, palay po nasa around 414,000 bags. Ang bigas naman po umaabot sa almost 32,000 bags. So kung ito po ay bibigasin lahat or ipoproseso para maging bigas lahat, ang equivalent po nito ay nasa 292,000 bags. Good to last po ito. Kung ang National Food Authority lamang po ang magiging source ng bigas at wala pong private millers, mga sources, good to last po itong nabanggit ko na 292,000 bags for 14 days. Pero yan po ay kung NFA lang ang magiging source. So malaki po ito. Ayun, okay po. Ito ma'am, malaman ko ma'am, kasi nga, yun nga, nahaharap tayo sa mga krisis sa langis. Yung paghakot natin ma'am, and yung delivery ng bigas, naaapektuhan po ba ito ma'am? Dahil nga sa pagtaas ng presyo ng langis. And kung maapektuhan ma'am, gaano po ba kalaki yung dagdag gastos natin dito, Ma'am Jen? Most probably po at saka definitely apektado po yung gastos ng ahensya pagdating sa pagtaas po ng krudo. Kasi po syempre gumagamit tayo ng truck, ng kuryente. Pero ang sinisiguro po namin, tuloy-tuloy po yung operation, tuloy-tuloy po yung serbisyo at doon po tayo babawi sa ibang paraan para makapagtipid. Sa katunayan po, every Friday, yun nga po, work from home arrangement para po makatulong na makapagtipid tayo sa kuryente, sa konsumo, pero tuloy-tuloy po ang serbisyo para po makapag-provide po ng murang bigas at kalidad na bigas sa publiko. Alright, yun. So, eto, Ma'am Jen, malaman lang din namin, meron ba tayo, ma'am, na-encounter, or let's say, meron ba tayong kakulangan, ma'am, sa supply mula sa local farmers ngayong season? And gaano tayo, ma'am, ka-reliant sa importation ngayon, Ma'am Jen? Opo. Sa ngayon po, base po sa pakikipag-ugnayan namin sa mga municipal agriculture officer ng probinsya at ng mga munisipyo, nakakakuha kami ng data na sa ngayon po yung nababawasan po yung mga nagtatanim ng palay kasi nga po doon sa pagtaas ng presyo ng langis. Pero sa part naman po ng National Food Authority, handa po tayo na mamili ng palay ng mga local farmers. Dito po maasahan ng National Food Authority na kung sakali na bumaba ang presyo sa labas, ready po ang NFA na bumili. Kasi sa ngayon po, ang prevailing price po ng palay sa labas ay pag fresh nasa 24 pesos, mataas pa po ito. At kapag naman po tuyo at malinis, nasa 29 pesos. Kung ikukumpara po ito sa buying price ngayon ng NFA, nasa 28 pesos po kami. So, understandably, wala pa pong gaanong nagpapasok sa NFA kasi mataas pa po sa labas. Alright. Regarding importation naman po, ang pagkakaalam po natin dyan, pumapasok lang naman po yan kapag talagang may kakulangan na sa supply dito sa Pilipinas. Pero sa higher level na po ang decision making po niyan. Okay. So ito ma'am, problema din kasi ito minsan dahil nga po sa krisis na ating nararanasan, may mga nagpa-panic buying. May mga ganun kayo ma'am sa NFA, ano po ba yung mga ginagawa natin na mga measures para hindi mag-panic buying yung mga tao sa gitna po ng balita tungkol sa oil crisis, Ma'am Jen? Opo, ang aming panawagan sa publiko, huwag pong mag-panic buying kasi unang-una po ang NFA ay may sapat na bigas para tugunan yung pangangailangan po dito sa probinsya ng Camarines Sur. So,
magke-create lamang po ito ng distress sa part ng ating mga consumer at saka publiko. So ito po ang tinitiyak namin, may supply na bigas po at tuloy-tuloy po ang pagbebenta ng murang bigas sa mga vulnerable sector. Huwag po mag-alala ang ating mga ah, kababayan. Alright, tama yun ma'am kasi pagka nag-panic buying, kawawa naman ma'am yung ano, yung magpapanik lang pero walang pambili. Okay po. So ito ma'am, sunod nating katanungan. Mga remaining question na lang ito ma'am. Dito may direktiba na ba ma'am ang ang central office ng NFA kung tataas ang presyo ng NFA rice dahil sa fuel cost po natin? Yun po, sumusunod tayo dun sa policy directives or sa pricing directive po ng central office and sa NFA Council pinapa-aprobahan po ito. Sa ngayon po wala naman pong direktiba na magtataas at tingin po natin ay hindi naman po ito sa near future kasi ngayon po mas kailangan ng ating mga kababayan ng murang bigas para po mas maibsan yung kanilang paghihirap na ito na nga lang sa bigas na nga lang ay makatipid man lamang sila para magamit nila sa ibang gastusin. Opo, yun. Ito pa ma'am, meron pang mga ibang mga tao nag-aalala na baka daw magkaroon ng shortage ng bigas. Ano ang masasabi nyo rito, Ma'am Jen? Yun nga po ang gusto nating ipaalam, wala pong dapat ipangamba kasi sapat po ang bigas ng National Food Authority para po sa pangangailangan ng probinsya ng Camarines Sur. Wag pong mangamba, wag pong magpanic buying kasi nandito naman po kami para tiyakin at gawin ang aming trabaho at serbisyo makapagsilbi sa mga kababayan natin. Alright, very well said, Ma'am Jen. Eto, ma'am, mga second to the last na lang, ma'am, na tanong. Bukod, ma'am, sa Kadiwa, may iba pa ba tayo, ma'am, na programa? May iba pa bang programa ang NFA dito sa Kamsur para masigurong abot kaya pa rin yung bigas natin, Ma'am Jen? Napakaganda pong tanong yan kasi po ang pinakamandato po ng National Food Authority, buffer stocking po, ready po tayo sa katulad na ngayon may National Energy Emergency. So maintindihan po natin dito po papasok yung aming mandato na mag-distribute ng bigas sa ating mga local government units or mga partner government agencies in times of crisis like this. Dito po papasok na buffer stocking po ang NFA at makakapag ready to distribute po ng bigas in times of emergencies like this. And Opo. syempre po, isa rin po para po ma-replenish yung ating inventaryo, ang palay procurement program po ng National Food Authority. Bumibili po tayo ng palay sa ating mga lokal na mga magsasaka para pandagdag o mag-augment ng buffer stock po ng National Food Authority. Sa ngayon po ang prevailing buying price ng NFA for this week, April 13 to 17 po hanggang 19, ay 28 pesos kada kilo ng palay. Alright po. Eto ma'am, maisingit ko lang ma'am na katanungan. Nakita ko ma'am sa isang post sa social media or nabalitaan ko ma'am, kayo pala ma'am ay naimbitahan or pinapunta dito ma'am sa Sangguniang Bayan, sa session sa bayan po ng Pili. Kumusta, pwede nyo bang ikwento sa amin ma'am, kumusta yung naging resulta? Ano ma'am yung inyong mga napag-usapan dito ma'am Jen? Napakaganda po ng naging discussion doon sa Sanggunian. Noong nakaraang Lunes po ito. Isa pong paglilinaw din kasi ang naging kanilang concern ay yun nga pong napakahabang pila, maaga pa lang, nandyan na po yung mga kababayan natin na ang dami po nila pumipila dyan. Even the night before po ay nandyan na sila yung iba. So yung kanila pong pag-aalala, ganun din po kami na yung sitwasyon ng ating mga kababayan sa matagal na pagpila tas kinabukasan or mamayang hapon pa sila makakabili. So yun po yung pinaka-main concern po ng Sangguniang Bayan ng Pili. At napakaganda pong avenue yun, nakapaglinaw tayo kung paano mas makakatulong doon sa pag-aresto po nung sitwasyon na ganyan. Nag-offer po at saka nakikipag-collaborate po ang local government ng Pili na magbigay ng assistance like waiting area tent dito sa ating harapan
and even po yung additional na mga upuan at gayon din po tubig para dun po sa ating mga naghihintay ng mga beneficiaries. Yun po. Naging makabuluhan po yung usapan that nung Monday